Nag-amin ang kapuso actor na si Dustin Yu tungkol sa kanyang role sa Pulang Araw. Habang ang co-star niya sa Kapuso series na si Rochelle Pangilinan, may bagong business venture with her husband na si Arthur Solinap. Yan ang latest ni Nelson Canlas. Time out muna sa pagiging masungit at sakim si Tia Amalia, Pulang Araw star, Rochelle Pangilinan. Business mode muna sila ng kanyang mister na si Pepito Manaloto star, Arthur Solinap. Sa gitna ng busy schedule, mantakin yung naisingit nila ang ice cream business na full support ang kanilang mga kaibigan na sina Glyza De Castro, Gabby Eigenman at marami pang iba. Hindi rin daw nakakalimutan ng dalawa na maging hands-on parents sa kanilang anak na si Shiloh. Para sa mag-asawa, family celebrations ang kanilang priorities kapag nagtatayo ng negosyo. Lagi kami nag-order ng ice cream. Wala kami laging mabilan dito sa QC. Naisipan namin na, bakit kaya magtayo-tayo ng dito, hub dito. So, doon nag-start. Kinumusta namin si Rochelle tungkol sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia sa Pulang Araw. At ngayong pumutok na raw ang gyera sa serye, oras na ba para sa soft side ng kanyang role? Siyempre, ang kahinaan ng isang matapang na babae, yung pinakaminamahal niya sa buhay, which is yung anak niya at asawa niya. Dapat din daw abangan kung paano patatatagin ng panahon ang kanyang karakter. Survival tayo So, siyempre, gagawin mo lahat para makahanap ng pangkain ng pamilya mo. Either mapasama ka minsan or yung karakter ni Amalia, matapang. Tuloy-tuloy rin ang taping ni Sparkle star Dustin Yu para sa Pulang Araw, kung saan gumaganap siya bilang isang Japanese soldier. May hamon din kaya sa kanya ang kanyang karakter? Chinese ako, di ba? Pero yung language namin dun, Japanese So, another challenge siya for me. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa evacuation center, pansamantalang nananatili ang ilang residenteng binaha sa Marikina. Ang ilan dumiskarte para kahit paano ay kumita kahit nasa evacuation center sila. Balita hatid ni EJ Gomez. Alas 4 ng madaling araw kanina, gising na gising ang 9 na buwang gulang na anak ni Angelica. Di raw kasi makatulog ang sanggol ngayong nagsisiksikan sila sa silid-aralan kasama ang ibang evacuees sa H. Bautista Elementary School. Ganito raw ang eksena nilang mag-ina sa tuwing may bagyo, kaya inaagahan nila ang pagpunta sa evacuation center para makakuha ng pwesto sa classroom. Malamig daw kasi sa tent capsule na tinatayo sa open grounds. Hindi ko po komportable gawa ng nakakatakot. Paulit-ulit na lang din po kasi namamahay po kasi siya, kaya hindi po siya agad nakakatulog. Umabot sa second alarm ang antas ng tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng ulan kahapon. Umapaw ang tubig mula sa ilog at hindi nadaanan ng kalsada sa River Park. Ayon sa Marikina CDRRMO, umabot sa mahigit 13,000 ang mga residenteng inilikas mula sa baha o danger zones kahapon. Umikot si Marikina City Mayor Marcelino Chodoro sa ilang paaralan na ginawang evacuation centers, kabilang ang H. Bautista Elementary School. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng pagkain at iba pang tulong sa evacuees. Well taken naman po sila sapagkat may available po kaming kitchen na nagpo-provide ng pagkain po sa mga evacuees. Second mayroon po kaming available po na gamot, may available po na doktor, nurse na mag-aalaga po sa aming mga evacuees. May ilan naman na dumiskarte para kahit papano ay kumita sila sa kabila ng bagyo, gaya ni Nanay Juliet na nagtitinda ng kape para sa mga kapwa evacuees. Wala naman akong hanap buhay. Siyempre, pandagdag din sa panggastos. Wala naman akong asawa Yung mga anak ko hirap din Sa H. Bautista Elementary School, naitala ang pinakamaraming inilikas dahil ito ang pinakamalapit na eskwelahan sa Barangay Tumana na nakararanas ng matinding baha tuwing may bagyo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nalubog din sa baha kahapon ang ilang bahagi ng Quezon Province dahil po sa bagyong Enteng. Kaya hingi po tayo ng update doon sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, maulap at paminsan-minsang pag-ambon na lang ang nararanasan dito sa probinsya ng Quezon, pero sa pangkahalatan ay okay naman ang sitwasyon dito. Ayon kay Dr. Melchor Avinilla, ang PDRMO Chief ng Quezon, ilang lugar lang ang tinamaan ng pagbaha sa probinsya
Bakaraan ang malakas na pag-ulan na dala ng bagyong Enteng. Pero mabilis din naman daw itong humupa. Yung napuntahan nga naming lugar kahapon sa Barangay Gomez sa bayan ng Lopez, naabot bewang ang baha, okay na ngayon. Naglilinis na ng bahay ang mga binaha, nakauwi na rin ang mga evacuees. Wala rin mga naapektuhang biyahe sa probinsya dahil maayos ang lagay ng mga pangunahing kalsada. Merong ulat na may mga nawawalang mangingisda pero sabi ng Quezon PDRRMO ay hindi pa ito kumpirmado. Nagsasagawa rin ng validation ang Philippine Coast Guard ukol dito. Yan ang latest mula rito sa Lucena, Quezon. Balik Sir Connie. Maraming salamat at ingat, June Veneracion. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa mga balita ng GMA Regional TV sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! 2 babae ang patay sa magkahiwalay na landslide sa Cebu City. Sa Pavia, Iloilo naman, arestado ang hold-upper na tumangay sa 20,000 pesos na kita ng isang tindahan. Ang mainit balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang convenience store sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo, makikita ang isang lalaki na paikot-ikot. Pumunta siya sa cashier at bumili ng eco bag. Nang ibinigay na ng cashier, dito na siya nagdeklara ng hold up. Nag-unos inis ang armas no nga wala pa makilalaan ang kalibre. Kag nagdeklara sang hold up ginpapa ining babaye kag gindala dito sa likod nga bahin kag ginkuha ining bintang. Mabilis na nakatakas ang sospek, tangay ang mahigit 20,000 pesos. Sa tulong ng iba pang nabiktima, naaresto na ang sospek. Todo tanggi siya sa mga paratang. Sa Cebu City, literal na nagbuwis ng buhay ang isang ina para sa kanyang anak. Nagpapa-breastfeed daw ang ina nang gumuho ang konkretong pader ng kanilang bahay sa Barangay San Jose. Dumapa umano ang ina para maprotektahan sa guho ang kanyang anak. Nasawi sa trahedya ang 26 anyos na babae, habang minor injury naman ang tinamo ng kanyang 6 na buwang sanggol. Pagtaykay na mo, basta ang bata yung gisib, kay mamay yung gidatulan. Yang gikabiran. O kay pagkaot na mo, halo mo nang yung gikuanas bata. Silbi ang iyang kaning kamot may yung natukod gid mo ning nabali. O kasi yan diri dugukan, mo tayo namatyan niya. Natural waterway man di ito, padung sa ubos. And you know, as you know, water will seek its own level man, mangita sa kagianan. So basig mo utoy kos nga ni humok ng ubos, ni give in ang koral, padung yun diri. So again, that is a violation of our environmental laws. Sa Barangay Punta Princesa sa Cebu City pa rin, 8 bahay ang nasira matapos gumuho ang pader at riprap sa gitna ng pag-ulan madaling araw nitong linggo. Pataya ang isang babaeng grade 12 student nang madaganan ng gumuhong pader ang kanilang bahay. 5 naman ang sugatan. Nabarahan ng gumuhong debris ang ilog sa lugar kaya puspusan ang clearing dahil delikado raw ito kung bumuhos ulit ang malakas na ulan. Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit masungit ang panahon, natuloy pa rin ang Stop and Salute Flag Raising Ceremony sa Maynila kahapon kasama ang ilang kapuso reservists. Pinangunahan ni Major Jose Sixto Dingdong Dantes ng Philippine Navy Reserve Force ang pagpupugay sa watawat. Inspirational message naman ang hatid ni Second Lieutenant Enrico Rafael Rocco Nasino. Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng National Reservists and Maritime Month ngayong September. Partner sa event ang GMA Pinoy TV, represented by GMA International First Vice President Joseph Francia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.